Naputol lang kanilang usapan na makatanggap ng message si Gaston mula kay Nati. Dali-dali niyang pinatay ang tawag kay Margie. Noon pa lang ay kabado na siya. Alam niya sinusubukan siya ni Nati na tawagan, pero in another call siya. Hindi naman to nanghingi ng paliwanag sa kanya kung kaya hindi na lang din niya sinabi upang hindi to bigyan ng isipin. Mamaya sumama na naman ang loob nito bago pa sila makaalis ng bansa. Hindi ka na ba busy? Hindi na, pahiga na ako. Tugon niya kahit ang totoo ay bigla siyang napalabas ng veranda upang lumanghap ng sariwang hangin nang dahil sa sakit ng ulo na ibinibigay ni Margie. Ikaw? Tapos ka na bang mag-impake? Pag-iiba niya na usapan na ibinaling na kay Nati. Nakahiga na rin kami ni Brixton. Gusto mo kami makita? Nararamdaman ni Nati na medyo balisa ang boses ni Gaston. Ngunit hindi niya na yun pinuna. Baka lang kasi pagod ito sa kanyang mga inasikaso kung kaya ganun ang timbre. Sure, wait lang. Gagamit lang ako ng banyo. Dali-daling pumasok si Gaston ng kanyang silid. Nang maayos na makahiga ay tinawagan na niya si Nati na ang nakangiting muka at ang kanilang anak ang sumalubong sa screen. Daddy! Turo ni Brixton sa ama na itinuro pang screen matapos nang umisi kay Gaston. Yes, that's Daddy Brixton. Hagikik ni Nati na nakatutok pa rin ang kamera. Kay Brixton. Alam kong pagod ka buong maghapon. Mag-good night na kami sa'yo nang makapagpahinga ka. Tumangulang si Gaston na bagamat nakangiti ay mababanaag sa mata na maraming iniisip, lumalapat pang ngiti ni Nati upang i-cheer ang gobernador sa kung anong iniisip. Sige na, magpahinga ka na. Brixton, say good night sa daddy. Utos niya sa anak na nasa tiyanan niya at ginagawa siyang kabayo. Natutunan niya lang iyon sa pinsan nitong si Nixa. Good night, daddy. Good night. Tanging nasabi ni Gaston at ilang segundo pang tinitigan ang dalawa. Sa halip na muling tawagan si Margie ay hindi na lang niya yun pinansin pa. Alam naman niyang kapag sinabi niyang hindi pwede, hindi yun igigit ng babae dahil magagalit siya. Natuloy ang araw ng pag-alis ni Gaston na alam ni Nati dahil hanggang sa pagpunta niya ng airport ay na-update siya ng gobernador. Nakaramdam ng lungkot si Nati kung pwede lang sumabay na silang dalawa ni Brixton. Bagay na hindi naman pwede unless gusto niyang pangunahan ng gobernador na i-anunsyo kung sino sila ni Brixton sa buhay ni Gaston. Mag-ingat ka, susunod kami, hihintayin ko kayo doon. Yun ang huling narinig ni Nati sa gobernador. Bago ito umalis, naging matagal para kay Nati ang paglipas ng mga oras kaya naman, sa araw ng kanilang pag-alis, ilang oras pang magiging flight ay nagpahatid na sila ni Brixton sa airport. Masyado pang maaga, Nati. Reklamo ng kanyang ama na siyang maghahatid. Busy ang kanyang kapatid na si Nick, kung kaya naman hindi itong nagpresenta dahil ang sabi nito ay kailangan niyang bantayan ng asawa na anytime ay manganganak na. Excited ka ha? Dad, ayoko lang namang maiwan kami ni Brixton ng flight. Hindi yun binili ng ama na tiningnan ng kanyang asawa na katabi niya sa loob. Naniniwala ka sa bunso mong anak, Rosita? Tumawa lang ang ginang at hindi na doon nagkomento pa. Sa immigration na sila tumambay na mag-ina. 3:00 ng hapon ang kanilang flight, ngunit 1:00 pa lang ay nandoon na sila sa immigration. Habang nakatambay doon ay nakatanggap si Nati ng tawag kay Gaston na naghahanda na sa pupuntahan na meeting. Matagal ang kanilang biyahe, kung kaya naman inihahanda na rin ni Nati ang sarili niya dito. Kadalasan 18 oras tumatagal yon. Depende pa sa mga stopover na gagawin nila, kaya madidrain siya. 7:00 pa lang dito ng umaga, kwento ni Gaston excited na makasamang mag-ina. Makikita sa kanyang mga matang pananabik habang nakatingin sa screen niya. 1:00 naman dito ng hapon. 3:00 pang flight pero alam mo na, excited ako. Natawa lang si Gaston na bahagyang binasa pa ng laway ang nanunuyo niyang labi. Pagdating niyo dito, pupuntahan ko kayo sa hotel niyo after ng meeting ko. Seryoso ka? Hindi ka ba pagod noon? Pagod, pero kapag nayakap ko syempre kayo ni Brixton, mawawala ang lahat ng yun. Umabante naman na pagiging pilya ng utak ni Nati na may kalokohan na namang laman ang kanyang isipan. Malayo sa grupo ng mga kapwa paalis ng bansa, kung kaya naman kahit nasabihin niya yon, walang gaanong makakarinig sa kanya. Napansin naman ni Gaston ang kakaibang ngisi sa labi ni Nati habang karga sa kandungan ng kanilang anak. Akap lang ba talaga ha? I doubt it, Gaston. Malakas ng malakak si Gaston nang dahil sa naging katanungang yon ni Nati. Pinaliitan pa kasi siya nito ng kanyang mga mata na parang may ibang naisip pa kahulugan. Alam mo na yon. Sakto, taglamig pa dito. Taas ba naman ang kilay ni Gaston sa kanya.
Si Nati naman ang natawa na kinailangan pang kagatin ang labi upang hindi ko mawalang lakas noon. Nakakahiya sa mga makakakita sa kanya na baka isiping nasisiraan na siya dito. Hindi na rin nagtagal pa ang kanilang usapan dahil kinakailangan na ni Gaston na umalis. I'll see you here, Natalia. Alright, hintayin mo kami dyan ni Brixton dahil on the way na kami. Pagkatapos ng oras ay parang bumilis ang oras. Hindi naglaon ay lumula na rin sila ng eroplano. Mahigpit ang yakap ni Brixton sa kanyang leeg na animoy natatakot. Marahan niyang hinagod ang likod ng anak upang pakalmay nito. Nung una lang naman yun, kalaunan pumirmi na si Brixton, lalo pa nang ilabas ni Nati ang paborito nitong laruan sa bag. Papunta tayo kay Daddy Brixton, kaya kumalma ka lang ha? Makisama kay Mommy. Huwag kang arte at iiyak habang nasa biyahe. Medyo malayo-layo rin ang magiging biyahe natin. Huwag mo kong pahihirapan. Haplos niya pa sa ulo ng anak na pakaramdam ay nakalutang. Tumangulang naman si Brixton doon at tila ba naintindihan nitong sinasabi ng ina. It's a deal ga, Brixton, okay? Opo, Mommy. Mahinang sagot ng anak nang muling nangunyapit sa kanyang leeg. Kapag hindi ka naging pasaway kay Mommy, maraming bakasyon tayong gagawin kasamang Daddy. Narinig mo? Pangako yun sa'yo ng Mommy na mangyayari, okay? Muli pang tumango si Brixton na bumitaw na upang umayos ng upo. Humaplos naman ulit ang isang palad ni Nati sa ulo ng anak habang hindi napapawi ang kanyang mga ngiti. Pasuklay na dumausdos yon sa kulot nitong buhok. Habang nakatingin sa anak, hindi niya mapigilang isipin ng ama ng anak na si Gaston. Konting tiis pa at mabubuo rin tayo. Maninirahan sa isang bubong bilang isang pamilya, gaya ng pamilya ng pinsan mong si Nixa. Mahinang pang nausal ni Nati, disidido at buo ang loob na ibigay yon sa anak nila. Hindi naging madali para kay Nati ang naging biyahe nilang mag-ina, nang dahil sa haba ng oras noon, nandyan ang nag-alboroto ng anak kahit na komportable naman sila sa upuan. Gusto na nitong bumaba o may nais gawin na hindi masabi sa kanyang ina. Para tuloy gusto niyang pagsisihan na hindi na lang sila sumabay pa kay Gaston papunta ng Italy. Ganun pa man bilang sanina sa mahirap na sitwasyon, nahandal niyang anak hanggang sa makalapag sila sa dayuhang bansa at makarating sa hotel kung saan sila nakabook. Patang-patang katawan niya na para bang binugbog ng napakahabang biyaheng yon na kahit ang mga tawag ni Gaston ng paulit-ulit sa kanya ay hindi niya magawang masagot dahil tulog siya at hindi man lang yun narinig kahit na malakas sa lalim ng kanyang tulog. Tulog silang dalawa ni Brixton nang tunguhin ni Gobernador ang hotel kung nasa na sila dahil hindi na nakatiis. Napuno ng kung anong-anong isipin ng utak kahit pa alam nitong nakarating sila ng maayos sa hotel. Governor Barcelo, baka naman tulog, kaya mas lalo ko silang dapat na makita. Putol ni Gaston na lumapit na sa front desk ng hotel upang sabihin na kailangan niyang magtungo ng ganong silid. Upang i-check ang mag-ina, nung unay nahihirapan siyang pilitin ng mga staff kahit na anong pakiusap niya. La mia futura moglie Emilio Figlio sono dentro. Tura niya pa na ang future wife niya tang anak ang nasa loob ng naturang silid. In nome del bambino, Gabrixano Barcelo, ecco el mio documento di identitice di mostrice, mio Figlio. Patuloy ni Gaston na sinabi ng pangalan ng anak niya sabay pakita ng kanyang identification card upang mas paniwalaan. Okay, Senyor Barcelo, mi dispiacere inconveniente. Hingi na nito ng paumanhin. Sono uno de governatore delle provincia delle Philippine può verificarlo. Aniya pang sinabi ng isa siyang gobernador na mga lalawigan ng bansang Pilipinas bilang karugtong pa ng kanyang explanation. Pinasamaan siya sa staff ng hotel na kahit kaya niya naman na mag-English ay mas ginusto niyang mag-Italian upang panindigan ng kalahi niyang mga taga-duwan at wala siyang planong mangloko. Naiwan ng kanyang sekretary sa sakyan kung kaya naman siya lang ang pumasok sa loob ng naturang silid ni Nati. Kagaya ng hinuhan ng kanyang sekretary, himbing na himbing nga ang tulog ng kanyang mag-ina nang magawang mabuksan ang silid ng card na dala ng staff. Hindi nga rin noon nagising si Nati. Nati, ngiti niya sa staff na nagawa pang tapikin pa ang isang balikat. You're welcome, Mr. Barcelo. Nang sumarang pintuan at nakalabas ng staff ng hotel na sumama sa kanya, hinubad niyang suot na makapal na jacket at coat at nilagay yon sa gilid ng sofa. Tinignan niyang maleta ng mag-ina na hindi pa man lang natatanggal ang mga dalang gamit. Nagpalit lang sila ng suot na damit at natulog. Naalala niya noong nagbakasyon si Nati sa Baguio. Ganon din ang senaryo niya. Nasa sahig ang maleta, ang kaibahan lang ay may Brixton na sila.
Old habits die hard ha? Tulog mantika ka pa rin talaga kahit na anong panahon at lugar. Mahinang usal ni Gaston na mabilis na ninikawan ng halik si Nati. Sa labi sa pisngi naman ng kanilang anak. Gumalaw ang kamay ni Brixton na kumamot lang sa kanyang pisngi, ngunit pagkatapos noon ay balik sa pagtulog pa rin ito. Maging nga kayo, parehong-pareho sa paraan ng pagtulog. It's okay, sleep more. Tahimik ni inayos niyang laman ng maleta nila sa wardrobe ng hotel. Pinaghiwalay niyang damit na mag-ina para kapag magbibihis ay hindi mahirapan si Nati na hanapin pa yun. Habang ginagawa yon, hindi mapigilan ni Gaston ang galak sa kanyang puso. Nang matapos ay tinawagan niya ang sekretary na inasahan na ng magiging desisyon niya. Tama ka, masarap ang tulog ng aking mag-ina. Dito ako matutulog, agahan mo na lang bukas na sunduin ako. Tagubilin niya sa sekretary na wala namang palag at agad na sumunod matapos na iakyat sa itaas ang kanyang ibang gamit na naiwan niya sa loob ng sasakyan. Nang matapos sa kanyang ginagawa ay nag-order ng pagkain si Gaston. Gumawa ng ilang trabaho sa sala habang hinintay niya na magising ang kanyang mag-ina na tulog pa rin. Hinayaan niyang bukas ang pintuan ng silid ng mag-ina para naman makita niya oras na magising na sila. Babantayan niya rin ang galaw nila kung kaya naman nakaharap siya dito. Daddy? Nalimpungatan tanong ni Brixton na paglabas niya sa silid ay itong makita. Hi Brixton. Mahina lang yun pero masiglang pagkakasabi niya. Parang nakikipagkarerang tumakbo si Brixton paglapit kay Gaston. Halos mapunit ang bibig. Binitawan naman ni Gaston ang kanyang hawak na laptop upang salubungin lang ang anak na alam niyang iyakap. Ilang segundo lang, nakuha na niya makarga dito ang bata. Mommy here, Daddy! Sigaw nito na hindi na napigilan pa ni Gaston na sumigaw. Napabalikwas ng bangon si Nati nang marinig sa kanyang isipan ang boses ng anak. Agad niya itong hinanap sa kama at nang hindi makita ang aligagang napasigaw habang hawak ng dalawa niyang palad ang kanyang ulo na parabang nag-iisip kung anong dapat na gawin. Brixton? Nasaan ka? Nagkukumahog na kinuha niya ang phone sa bedside table. Natataranta pa siya nang makitang nawawalang maleta nilang dala na alam niya sa sahig niya iniwang nakalagay. Matamang pinapanood naman siya ni Gaston at Brixton na pinanood na bahagyang nagkukubli sa dahon ng pintuan ng silid. Sinabihan ni Gaston si Brixton na wag itong maingay na nakinig naman sa kanya kahit pa nagpapanik na si Nati. Sa kakahanap kung nasa na siya. Pull yourself together, Nati. Nawawalang anak mo. Sigaw niyang pumatak ng luha. Mommy! Umudlo ang luha ni Nati na kulang na lang ibalik niya ang ilang patak ng luha sa loob ng kanyang mga mata. Nang makita niya si Brixton sa may pintuan. Karga ito na nakangising si Gaston na hindi niya nainisip pa kung anong nagawang makapasok sa loob ng silid nila. Tumalim na ang kanyang tingin sa gobernador matapos nung padabog na naupo sa kama. Hindi mo kami nakita ni Brixton? Bukas ang pintuan ng silid. May isip ko pa ba yun? Nagpapanik na ako. Nabulabog ako sa malalim na pagtulog. Giit ni Nati na ipinapakitang hindi niya nagustuhan ang ginawang pakaba ni Gaston sa kanya. Malakas ang halakhak na pumasok na si Gaston ng silid upang bigyan siya nito ng yakap, ngunit nag-inarte doon si Nati na mabilis na tumayo at sumampa ng kama para makaiwas. Sinundan naman siya ni Gaston upang hulihin, pero mabilis ang naging pagtakbo ni Nati. Pagkatapos mo akong takutin, gusto mo akong yakapin kita ng mahigpit? Naiinis ako sa'yo. Hindi mo alam kung gaano kalalang takot ang bumalot sa katawan ko kanina. Ilagay mo nga sa lugar ang mga biro mo. Puno ng pagkakonsesyang napalabi na. Doon si Gaston, nilingon si Brixton na tahimik na pinapanood ang ginagawa nila ni Nati na animoy naglalaro ng patintero sa ibabaw ng kama. Oo na, aaminin niyang bigla na naman siyang nag-iisip bata na alam niyang ibang magiging reaksyon ni Nati. Kaya nga magsasorry. Sali si game si Brixton, Mommy, Daddy. Sampa na rin ito sa ibabaw ng kama at nagsimulang lumapit kay Nati na hindi na nakagalaw dahil yumakap na sa isang hita niyang mga braso ng kanilang anak. Sinamantala ang pagkakataong yun ni Gaston na kaagad na hinuli si Nati upang kanyang yakapin habang hindi pa ito nakakakilo sa yakap ng kanilang anak na si Brixton. Sa kabila ng mga pandidilat ni Nati, bilang protesta hindi niya pinakawalan ng gobernador na animoy nanalo na sa laban nilang dalawa. Kalaunan ay bumagsak silang tatlo sa ibabaw ng kama, kaagapay ng munting halakhak ni Brixton na tuwang-tuwa na sa ibabaw ni Nati, habang nakayaka pa rin naman si Gaston kay Nati. Salit-salita ng tingin niya sa mga magulang, gamit ang kumikislap ng mga mata. Hindi naman magawang bulyawan ni Nati si Gaston dahil paniguradong isipin ng anak na siya ang kanyang sinisigawan at hindi ang ama ng anak. Madamdamin pa naman ng bata
at napakaiyakin kung kaya ingat na ingat si Nati na mapaiyak na naman. Bitaw, mahina niya sambit na sapat lang upang marinig ni Gaston. Sa halip na sundin siya nito ay humigpit pa lalong yakap ni Gaston sa kanya. Nainamoy-amoy ng buhok niya wala pang ligo dahil pagod pa sila sa biyahe patungo ng lugar. Naitikom na lang ni Nati ang bibig. Napipikon siya pero kinikilig din naman siya sa ginagawa ng gobernador. Animoy kinikiliti siya nito. Namiss ko kayo, mahinang bulong ni Gaston sa punong tenga ni Nati na naging dahilan upang mawala ng prenong mapahagikik ng babae. Nakikiliti na siya ng mainit na hininga ng gobernador. Kalaunan ay parang bulang naglaho na lang ang galit ni Nati. Dala ng pagkagulat kanina. Kumalma pa yon nang lumipat si Brixton ng sakay sa katawan ni Gaston at ito naman ang ginagawa nitong kabayo na malamang inatutunan niya sa pinsan niyang si Nixa. Walang ibang pagpipilian si Nati kung hindi ang tumagilid paharap sa kanyang mag-ama para panoorin sila sa harutan nila. Maya-maya pa yumakap na siya sa katawan ng gobernador kung saan kaagad na sumugat ng ngiti ng labi na lalaki at pinaliitan pa si Nati ng mata. Bilang ganti ay umirap lang babae pero hindi niya pa rin inalis ang pagkakayakap. Bati ni Gaston na okay na sila. Bati na sila. Hindi nagalit sa kanyang babae dahil kalmado na rin to. Kumusta naman ang naging biyahe niyo patungo dito? Hindi ka naman ba nahirapan dito kay Brixton? Nasasala na sila at kumakain ng pina-take out ng pagkain ni Gaston sa kanyang secretary. Noon lang nakaramdam ng gutom si Nati kung kaya naman nakatutok ang atensyon niya sa pagkain. May jet lag pa rin siya, dama pa rin yung nakatawan niya. Halatang hindi na sanay magbiyahe ng bakante ng 2 taon. Nahirapan ng konti since hindi naman si Brixton sanay na bumiyahe ng malayo. Pero okay lang, napagod lang talaga ako kung kaya naman ang lalim ng tulog ko kanina. Sagot ni Nati na patuloy na kumakain. Si Gaston na nagpapakain kay Brixton na natili na sa kandungan niya. Overall, okay naman ang first experience. Hindi naman traumatic sa gaya niyang first timer. Masyado lang talagang malayo ang biyahe kaya ganon. Tumangutango lang si Gaston. Yun nga rin ang inaalala niya nung nauna na siyang magtungo ng Italy at pasunod pa lang ang kanyang magina. Sana siya na lang ang nag-adjust at sinabayan na lang sila. Huwag kang mag-alala, pagbalik natin ng bansa, kasabay niyo na ako kaya ako nang bahala dito kay Brixton. Hindi ka na mahihirapan. Kahit na matulog ka pa buong biyahe ay ayos na ayos lang. Deklara ni Gaston na bahagya pang hinaplos ang ulo ni Nati na kanyang isang palad. Babawi ako sa'yo. Hindi tuloy mapigilan ni Nati na maburong mga mata sa gobernador nang gawin yun sa kanya. Dumaan sa kanyang isipan ng mga pangi-spoiled at pag-aalagang ginagawa nito noon sa kanya. Magiging ipokrita siya kung sasabihin niya na hindi niya namimiss ang mga araw na yun na lumipas na. Yung tipong kahit nariyan ang kanilang anak, gusto niya pang maranasan ang mga bagay na yun ulit sana. Lagay pa ni Gaston ng ilang takas na hibla ng buhok sa likod ng tenga ni Nati. Magkatitigan na sila ng mga sandaling yun. Wala sa sariling tumango si Nati bilang pagsang-ayon. Sige na, kain ka pa. Si Nati nang naglinis at nagsinop ng kanilang kalat na pinagkainan. Samantalang si Gaston naman idinala sa silid ni Brixton upang linisan at palitan ng suot na damit. Bago matapos si Nati sa ginagawa ay lumabas ang gobernador ng silid. Malambing na yumakap na si likod si Nati na hindi na nito nagulat pa. Si Brixton? Tulog na, sagot nitong pinatong ng baba sa isang balikat ni Nati. Nasa loob ng pantry ng hotel room si Nati at umiinom ng tubig. Kaya tamang oras na natin para gumawa ng bagong kapatid ni Brixton. Natatawang umikot na si Nati para harapin si Gaston na bahagyang niluwagan ng yakap. Muli pa siyang uminom ng tubig habang hindi inaalis ang tingin kay Gaston. Nang maubos ni Nati ang tubig ay si Gaston nang kumuha ng basong hawak niya at nilagay na yon sa lababo. Pagkatapos, ipahapiaw na niyang hinalikan ng labi ni Nati na para bang sinasabik pa siyang lalo at pinapahabol ng gobernador. Hindi nga, tulog na ulit? Hindi makapaniwala niyang tanong na pilit hindi pinapansin ang huling sinabi nito. Oo nga, kahit natingnan mo pa, pagod yun sa biyahe kaya kahit na maging maingay tayo, himbing pa rin siya. Sinubukan muli siyang halikan ni Gaston ngunit puno ng pagtitimping umiwas na sa kanya si Nati. Hindi niya alam kung bakit niya yung ginagawa. Gayong batid niyang kulang na lang manikluhod ang katawan niya dahil sa pananabik nito sa bawat haplos ng gobernador. Sandali, hindi ka ba uuwi ng hotel mo? May lakad ka pa bukas. Pinalamlam ni Gaston ang mga mata nang hindi makuha ang kanyang gusto. Huminga na ng malalim na parang nagtatampo. Hindi pa rin siya pinansin ni Nati na kahit na may bumubulong na sunggaban na niya ito. Dito ako matutulog kasama niyo ni Brixton. Susunduin na lang ako ng sekretary ko bukas ng maaga. Ano?
Hindi na nagawang tapusin yun ni Nati na nagawa ng angkinin ni Gaston ng kanyang bibig. Puno yun ng pananabi kung kaya naman hindi na napigilan ni Nati na makaramdam ng init dulot nito. Idagdag pa ang bawat haplos nito sa katawan niyang mabagal. Nilalaro, tila hinihintay na mag-react ang katawan ni Nati sa mainit na bawat haplos ng palad nitong puno ng pag-iingat. Napalunok ng laway na doon si Nati. Hindi mo ba ako na-miss? Tila nagtatampong tanong ni Gaston, napaikot na ni Nati ang mga mata niya sa pangbatang tanong ng gobernador. Kung hindi niya ito na-miss, sa tingin ba nito gaganti siya ng halik? Makikipagpalitan ng laway sa lalaki? Siyempre hindi yon. Siyempre, na-miss kita.